This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome Creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Yes. Ano ba ang kakainin natin today? So to piggyback off Glenn's episode last week about demons sa horror cinema, pag-uusapan naman natin ngayon yung mga demons in the Philippines. And ayun, isasama na din natin yung mga demons and devil na tampok sa iba't ibang mga Pinoy movies. So samahan nyo ang G-Boys dito sa Cripsilog episode 394 titled Demons in Philippine Cinema. Shit, excited na ako kasi ina-expect ko sana napanood ko itong mga to. Sana. Ay, no? sana, Oo. di ba? Tingnan That's the hope. natin. Ayan, tingnan natin. Oh, before that, mag-quick catch-up muna tayo. What's good, Glenn? My God, butik na ako namatay last week. Bakit? Anong nangyari? As Hindi na tuloy. in, Oh. Visit. I had a near-death experience sa office. Anong nangyari? Oh, As in, nagtawa kami. Kasi di ba, antidinong sipon ko. Kaya nga natin kinancel yung ni-reschedule yung collab natin with Quarto Chronicle. Oo. Mention. Kasi grabe yung sipon ko talaga ng last na recording. Tapos, di pumasok ako sa office. Oo. Nangyari to Wednesday shift. Pauwian na, mauwi na kami. Pumunta ako sa CR, nagsinga ako. So, pag nagisinga ako, tinatakpan ko yung kabila. Okay. Parang TMI, sorry, pero part ng kwento talaga to. Trust me, kasali talaga sa kwento to. Pagkaganon ko, sobrang lakas ng blow. Nagpop yung kabilang tenga ko. Oh my God. Kabila lang, pero yung kabila hindi. Tapos, nagdilim yung paningin ko. Oh my God. As in, napakapit ako dun sa may, sa may lababo. Tapos, umiikot lahat. Ganun. Sabi ko, may uhog-uhog pa akong ganyan. Naglakad ako papunta dun sa tissue holder. Tagilid yung lakad ko, te. Parang tutumba talaga ako. Buti nakakuha akong tissue ganyan, di punas-punas ako. Balik ako, kapit ako ulit dun sa lababo. Sabi ko, shit, paano ako babalik nito sa upuan ko? Alam mo yung, sige, breathe. Lilipas din, ilang seconds. Tas, okay na ako. Papunta ako sa pinto. Hindi pa rin. Kasi mutik na matumba. Sabi ko, shit, gano'n pala pag wala kang balanse. Kasi talagang, na-alter ang work-life balance ko. Nawala yung balance ko talaga. Tapos nakita ko nung isang ka-team ko kasi magsi-CR siya. Diba? Kasi pauwian na kasi yon. So pag uwian, kanya-kanyang freshen up na sa CR. Yung mga 5:45 na, ganyan. Nakita niya ako. Sabi niya, okay ka lang? So hindi parang, nahihilo ako kasi nagsinga ako, sabi ko. Tapos, nagdilim yung paningin ko. Sabi niya, sige, samahan kita sa clinic. Sabi ko, pero wag tayong dadaan dyan sa area natin. Doon tayo dumaan sa malayo, yung walang tao. Ayoko nga, kung may makakita sa akin na matumba-tumba ako doon. Di usap-usapan ako sa office after. Inikot talaga namin yung malayo. Sabi niya, sure ka, mas malayo doon. Oo, ayoko talaga dyan sa atin. Pagdating doon sa clinic, sorry, naging sharing ko na to, no? Pagdating doon sa clinic, nagsuka ako. Alaka. As in, oo. Yung kinain ko, parang lunch break pa. Wala na, natunaw ko na lahat. So, puro tubig lang yung sinusuha ko. Di ba parang mapaklayan kasi may acid-acid na? Oo, maasim. Tapos, mas pasakit pa nga siya eh. Kasi parang walang laman yung tiyan mo. Tapos pipilitin niyang may bumalik. Pero parang naginhawaan naman ako after. Sinundo na ako ng mga ka-team ko sa kasi uwian na. Aba, ang story, natumba daw ako kung saan na daw ako nakarating.
ang bilis mag-evolve ng balita sa office. Sabi ko, hayop Matay ka na, mga ganon. Sabi ko sa nagdala sa akin sa clinic. Grabe ang bilis ng pagbabago ng kwento ha. Biglang, na. So, umuwi kami, no? Nag-taxi ako pa uwi. Nagsuka pa ako sa taxi. Ano ka? Paano yun? Hilong-hilo May pa plastic din ka ako. ba? Buti na lang. Kasi, yung Okay. office mate kong isa, bumili siya ng buko juice. Sabi ko, akin na lang yung plastic mo. Kasi, masama ang kutob ko sa uwi ko. Binigay niya sa akin. So, wow, ganyan. Sama ang tingin sa akin ng driver. Sabi ko, may plastic. Sorry. Ay. So, nasahod ko. Tapos, binuksan niya lahat ng windows para, Oo. humangin. Siguro factor din na amoy paa. Amoy paa yung taxi. So, kaya siguro medyo na-trigger. Sensitive. Ang hilig ko ba? Ang hilig ko pa na mag-taxi. Grab taxi yun. Tapos, Okay. Tapos, pag uwi ko, natulog ako. Oo. Paggising ko, ganun pa din. Para ako may nakabara dito sa kabilang tenga ko. Tapos, pero hindi na ako nahihilo na parang hilong-hilo yung tagilid. Sumunta ako sa hospital. Alam mo kung anong explanation ng diagnosis? doctor? Oo. Nalagyan ng sipon yung eardrums ko. Pwede pala yun. Oo. Di ba kasi nga pag sumisinga tayo, pag super lakas, di ba parang nagka-clog yung tenga natin? Oo. Sa sobrang lakas ko kanina, parang gusto ko nang isinga yung utak ko eh. Oh my God. Yun. Tapos talaga siya. Yun. So, alam mo kung anong gamot? Anong gamot? Magkano? Mag-chew. Ha? Chewing gum. Ah, Chew lang chewing ng gum. chew, sabi ni... Kailangan mo lang i-chew mo pa. Chew mo pa ng chew. Galingan mo. Chew lang ng chew, di ba? Chew lang ng chew. Okay. Talaga. Chew pa Chewing more. gum, ganon. Para daw yung mga bumalik daw. Pero may antibiotics din siyang nireseta. Pero ayun. Almost done. Pang ilang days na antibiotics? 5 2 weeks. 2 weeks? Okay. Sige. Yun. Ikaw, So musta? hanggang ngayon, ginago mo pa din kasi hindi pa naman tapos yung 2 weeks. Okay. Ikaw na namatay. Napaka-uneventful naman sa akin. Wala lang naman. Ano ba? Napanood. Napanood. So, available na yung SO10. So, Saan? mapapanood na siya ng buo sa mga suking tindahan. Meron na. Napanood ko kagabi eh. So, although napanood naman na natin, kasama ng ating mga creepers, yung mga parts na lang na kinat nila, yun. Yung mga gory parts, much. Yun. Pinanood ko. Sobrang alam mo, kawawa naman si na Valentina doon. Yung bone marrow keme, luging-lugi naman siya doon. Pinutol na nga niya yung niya, legs niya. May bone marrow part pa. Parang unescapable. Tsaka yung sa brain part, medyo mahirap siya. Yan. Ayun. Ano pa? Nagpunta pala tayo sa Campfire live recording. Was that Friday? Campmaster Earl. First time ko na-meet si Thursday, Campmaster Earl. Yun, Thursday. Ayun. Andun din sila Neil ng Stories I Wish You Heard tsaka si Grace ng Huwag Kang Lilingon. Tapos andun pa yung I'm not sure kung ano yung tawag doon. House of Oracles. Yun, yung mga ganun. Siya, live recording siya. So yung first time ko na-meet si Campmaster Earl. So hello, how shout was out. it? Masaya naman. Ayun. Di ko, although papapanood mo siya ng live doon sa niya, Facebook page niya. Ayun. May pa-donut siya. Ano mo yung Krispy Kreme na Halloween donut? sabi ni Neil sa akin. Ano sabi niya? Tinatanong mo daw siya kung pwede ka bang kumuha ng donut. Oo. Hindi kasi narinig ko. Sabi ni Earl, oy, kuha kayong donut. Ganon. May bayad ba? Hindi, wala. Kaya ako gutom na ako kasi panggabi tayo, kakagising ko lang. Pagising ko rekta, punta na ako doon. So, linawin nyo, baka paninda pala ni Early. Gutom na ako. Pwede kumuha pa ka. Nakailan ka? Nakadalawa lang naman ako. Weakness ka pa naman ng donuts. Sayang naman, Earl. Pa rin tayo nagkikita. Sa susunod, yan. Nabalik ni Earl. Ayan. Ayun lang naman. Hala, Cripsilog ES. Ini-ES ni... Di ba ang topic mo last week ay yung mga demons? Sa, sila Beelzebub. Kasi nag-share si
si Boss Maeve ng picture ng mga demons. Ito yung, kasi meron siyang tarot card na demons. Alam mo, chinek ko na sa Amazon kasi bala ko nang bilhin eh. Maganda. Ito, Kay Boss Maeve demon. yan. Oo, ayan sila. Paimon. Andyan sila, Sino to? Si Bale. Bale. Asmodee. Si Beleth. Oo, ayan. Ayan yung tarot card niya. Ang ganda. Sabi ko, ang ganda nito, Maeve. Ayan. Sino pa ba? Beleth, Asmodeus, yun. Si Paimon tsaka si Bale. Ayan yung kanyang mga demon tarot card. And also, meron din kasamang book yun. And ang nasa book, kung paano sila isummon. So, kung Ginawa gusto mo ba? natin, sabi ko nga, tinanong ko nga siya kung ginawa niya. Hindi niya daw ginawa kasi natatakot siya. Ikaw ba naman? Diba? Oh. Ito, nakasulat, to conjure any demon you wish to ask for favors or gain divination, you must use the cards of the occult tarot, which bear the images and sigils of the 72 demons the great Solomon summoned. So, you must then create an infernal circle, in which the demon shall be contained. Ayan, dire-diretso na siya kung paano mo isamon yung preferred demon mo. Diba? Paano kung yung binasa mong yun na pala yung... Ayun! Nasama na siya! Mamaya ko makalapit sa... Ako yung sinamon mo, ang gagawin. Excuse me, ano pong gagawin natin? Ganun na siya. No? Pero tapos, nagagawin. Nanahimik ako ng 15 years. Ayun yung sabi ni Boss Maeve. Sabi naman ni Famous Award winner Maricel Soriano, si Azazel naman yung ginamit ni Madison para i-resurrect si Kyle sa AHS Coven. Di ba namatay si Peter Evans. Peter? Ano nga ba pangalan niya? Peter Evans. Ayan. Si Azazel yung ginamit nila ni Madison. At naalala ko may X-Men na character na Azazel. Meron na. Sa First Class. Ayan. Correct. Ayan. Tapos, sabi naman ni Carl Haina, coming from the recent episode, I don't know, pero whole time I'm listening, nag-play sa utak ko, ang Tanya Markova songs. Not sure if kilala niyo sila, pero local band siya. And most of the time, sinister ang tema ng music nila, pero happy pop ang song. Talaga? Add ko lang, si Papa Legba, roster of demons mentioned sa AHS Coven ulit, depicted as the gatekeeper of afterlife. And doon sa series, he granted the gift of immortality sa isa sa mga villain in exchange of offering one innocent person each year. Nadala ko yan, si Papa Legba. Ayan, si Papa Legba. Ayan. Sa mga AHS Coven fans dyan, marami kayo, I'm sure. Kayo talaga. Kayo? Hindi ka kasali. Ayaw mo? Ako, asylum ako eh. Tsaka Roanoke. Yan. Coven apologist ako. Oo. Ito, sabi naman ni G-Boy, sana ma-invite ako one day to talk about my experience as demon worker or practice. Hindi ko alam kung ano to dapat. Anonymous. Pwede mo bang i-believe yung name? Sige. Practitioner ng Gotia one day because there's still misconception about the spirits. I'm really scared din kay Kuya Glenn who mentioned the name. Wag ko na lang sabihin, si Puz. Si Puz. Spell. Puz? P-U-Z-U-Z-U. Because all of the demons you said, that's the easiest to summon daw because lowest rank of spirit siya and trickster spirit si P. Oh my God. And pero sinasabi rin. Na mali ang pronunciation ko. Talaga ba? Kasi PA yung basa ko eh. Pa. O sige, yun. Sinasabi na ibang practitioner na si Pa, Susu, is the demon or spirit behind the spirit sa Spirit of the Glass or Ouija board. So akala ng mga players, they're talking with their dead loved one. Pero si Pa, Zuzu yun, tricking them. Hala, alam mo, sinabihan ko nga siya, okay lang, kadami pwede i-guess. Pero yun, nag-aaral pa kasi siya because of may finals, ganyan. Sabi ko, sige, balitaan mo kami when ka free para we can discuss it. Yeah. Maganda sana, in person. Ay, oo. Diba? Alam mo, ako mag-Ouija board tayo. Gusto mo, bibili ako. Kanap ng gulo talaga. Di wag na, natatakot na ako bigla. Talaga ba? Sige. Ako na lang. Sige. Wow. Manood na lang kami sa'yo. Manood na lang kami. Ayan. And lastly, kay Catherine, I'm not sure kung nabasa na to yung bunny suit.
Ganito po ang itsura ng bunny suit. Para siyang Ayan, nabasa na natin. Basa natin. Okay, so tapos na tayo sa ating excuse me. Punta na tayo sa ating main course. Ay, Ayan. 15 minutes. Oh, di ba? Hindi ko nga alam kasi parang feeling ko mamadaliin ko na lang siya. Kasi ito, ang reference pala ng book natin na today ay itong ang book na nabili ko sa isang Diablo. A Talk on the Notion of the Devils in the Philippines ni John Carl Gavers at ni Javier Gomez. Tsaka yung Devils in the Philippines ng The Aswang Project. So, hatiin ko siya into two. So, una muna yung Demons, Devils in the Philippines. Na usually naman din ay ano siya, one is biblical kasi nga, di ba? We're hypocrites like that. Sa Bible, ganyan. And meron din tayo ng pre-colonial. And then sa second part naman natin, yung ating mga movies na involved yung mga demons and devils. Okay, start na po ba tayo? Start na? Yes, kilala natin ng mga dibil-dibil. Yan, diba? So, sa bawat belief system, regardless ng origin, some way, merong good versus evil. So, philosophy ang tawag dito ay theodicy. So, it's a vindication of divine goodness and providence in view of the existence of evil. Ano siya? Parang yung dualism in the universe na there is, parang marirelate mo rin sa Newton's third law of motion. Yung for every action, there's an equal opposite reaction. Parang ganun. Parang, so, kung may good, may evil. May good, may evil. Oo. So, merong opposing force lagi. Alam mo naman, pag may bida, may kontrabida, ganun yung mga kwento, diba? Kaya nga si Dan Brown may book na Angels and Demons. Okay. Uy, favorite ko yun, naisingit lang. Favorite ko yun. During pre-colonial Philippines, meron tayong mga sariling mga gods and deities. So, ancient Philippine mythology varies among many indigenous tribes. Kasi nga, di ba, yun yung isa sa mga, dahil nga hiwa-hiwalay tayong islands. So, iba-iba yung culture natin. So, ang deities na nakatira sa kalwalhatian. Ito yung sina Bathala, ayan, yung mga mababait. Meron pang iba si Amanicable and Idiyanale. Ayan. Although hindi ko na sila ni-research much kasi nga doon tayo sa bad side, di ba? So si Bathala, siya yung supreme god, the creator. Siya si Zeus, di ba? And parang ganon. She is also known as Bathala, may kapal at lumikha. And ancient Tagalogs also believed in the final judgment of men. At sila yung paparusahan. Ito yung mga, dito yung mapupunta sa eternal damnation. Yung mga pinaparusahan, yung mga also masasama. known as dagat-dagat. Dagat-dagat ang apoy. Dito kayo mapupunta. Kayo. Yan. So, yung mga mababait mapupunta sa Village of Rest na tinatawag na Maka. At dito dun yung kami. eternal peace. Talaga ba? Sana Akala mo. Dito yung peace and happiness. Pero yung mga maitimang budhe, mapaparusahan at dadalhin sa kasanaan. Yun yung tawag. So, sa kasanaan dito, they will enjoy the eternal torture and damnation. Bala kayo dito. Pili ko mas masedyang kasi mas marami kayong magkakakilala dyan. Ay, oo nga. Uy! Dito ka rin pala. Dito ka rin. Expected ko na yan. Sabi na eh. Ayan. Kunyari, Bible verse ka pa. Dito ka rin pala papagsak. Ayan. So, ang bantay ng kasanaan, to make sure na everyone will be put in extreme pain, I see, alam mo, sisitan. So, very Sitan. similar, no? Sisitan. Sitan ang pangalan. Pangalan, Sitan. Akala mo, Tan? Hindi, Sitan. May strong Islamic influence yung term, yung Sitan. Sitan may have been more like an Arabic, Zabaniya, forces ng hell na siya nagpaparusa sa mga makasalanan. So, etong si Sitan, may mga associates siya na tumutulong sa kanya. O, diba? Taray, may mga PAs itong si Sitan. So, isa sa pinaka-wicked na associate niya ay ang manggagaway. O, diba? Parang narinig ko na itong term na to before. May movie yatang ganito. Oo nga eh. Pero yun. Para siya isang malignant witch. Specialization niya ay mga diseases. So, meron siya suot na kwintas na skull.
Tapos meron din siyang girdle. Doon naman yung mga severed hands and feet, doon nakalagay ng mga victims niya. And during free time niya, nagtatransform siya into human. Tapos nag-iikot-ikot siya sa mga baryo pretending to be a healer. Pero ang Ay. totoo, lalagyan ka niya ng sakit. So mostly health John, mga diseases ang specialization ni Manggagaway. Basta kung magkakasakit ka, probably si Manggagaway yun. Ikaw, Glenn, ako baka na Manggagaway ka. Feeling ko nga, oo. Or pinakulang. I think, Both. Why not both? Deserve pwede, mo naman. Pwede. Oo. Considering Deserve na. naman. Ayan. Tapos meron siyang gamit ng wand. Meron siyang also scepter para pumatay. She could also prolong death for months. Yung parang dying ka na pero papatagalin niya para mas mag-suffer ka pa. Para sabihin mo na yung magic words na patayin nyo na lang ako. Take me, Lord. Diba? Take me, Lord. Alam mo, may binabind pa siyang malaking ahas sa bewang ng victim niya para mangyari yun. Yung prolonging of death. Ayan. Sana sa leeg. VMA. Ay, Zuma? Ay, Britney pala. Sorry. Ako naman maka-Zuma. Sorry, Britney pala dapat. Kasi Pinoy movies kasi nasa isip mo eh. Oo. Ayun. So, yan si Manggagaway. Next associate naman niya ni Citan ay tinatawag na si Manisilat. Yan. Siya ay deity ng broken homes. Nagagalit siya pag nakakita siya ng bahay na may happy family. And she is determined to destroy every happy family. Homewrecker yarn. Nahimik siya ng 15 years, di ba? Pero this time, they exist. Mahilig siya nga Mansilat, kaya ganun yung name niya. Oo. Manisilat. Alam mo yung pag merong isang pamilyang kumakain ng dinner sabay-sabay, bakit kayo nagigil masaya? siya doon. Hindi pwede to. Nagdadabog siya no? Pag may masaya. Nakakainis. Mga ganun siya. Tapos itatapon yung bag niya sa sofa. Yung batang yan. Yun nga, exactly. Ganyan. And ang ginagawa niya, para masira niya yung pamilya niya, magdi-disguise siya as a matandang babaeng healer ulit o kaya pulube. Tapos once makuha niya yung sympathy ng pamilya ng victim niya, alam mo yung, tsaka niya gagawin ang kanyang mga diabolical goals. So gamit yung powers niya, pag-aawayin niya yung mag-asawa. And tuwang-tuwa siya pag nag-aaway na yung mag-asawa. Parang, ano kayang backstory ito baklan to? Di ba? Parang nagsasagutan na sila ng, I was never your partner. I was just your wife. Yan. Pag may mga ganong dialogue na yung mag-asawa, alam mo yung tuwan-tuwa na si Manisilat. And mapapasayaw na nga siya once umalis na yung isa doon sa couple doon sa bahay. Weird pasayaw na siya. Ayan si Manisilat. But I like it. Diba? Ayan. Ang third naman na associate ni Citan ay ito, Mankukulam. He would emit fire at night, especially pag medyo pangit yung panahon. Mahilig din mag-transform tong si Mankukulam at nag-iikot-ikot siya sa mga baryo. Nagpapanggap na pari or doktor. Mahilig sila magpanggap na healer, no? So I'm thinking kasi nga, 'di ba, especially sa mga far-flung areas. Wow. Diba? Na hindi accessible yung medical healthcare. Oo. So, nagre-rely usually yung mga tao sa mga healers. Tapos, inaano nila. Ang tag doon? Yung parang sinasamantala nila. Oo. True. Ayan. He would then wallow in filth sa ilalim ng bahay ng mga bibiktimahin niya. And dito, he will emit also fire. Once mamatay yung apoy na ginawa niya, mamamatay na din yung target niya. Si Mankukulam. And ang last associate naman natin ay tinatawag na si Hukloban. Ay, di ba? Ang naalala ko ito kasi pag tinatawag na matandang Hukloban, di ba? Pero yun pala yun. She had the power to change herself into any form. Sinasabing mas malakas pa siya sa Manggagaway. Itataas na lang yung kamay niya, pwede ka nang mamatay. Alam mo yun, sasabihin niya lang, pwede nang masira yung bahay mo. May gano'n. Sasabihin niya lang, no more mutants. Gano'n. Naging ex niya. Mawala lahat ng mutants. Gano'n. Very powerful. Ano kaya yung sinasabi? Yun.
No more. Nyo. Ayan. So, nagagawa yung bahay. Oo. Powerful. Ayan. Ayan sila yung mga associates ni Satan. So, actually, yung sa mga demons naman in the Philippines, ito yung mga napakinggan na rin natin before, siguro sa ibang podcast din, ito yung mga manananggal. Tayo din naman meron, di ba? Manananggal, tiyanak, ano pa ba yung mga na-discuss natin sa Third World Monster? Berberoga? Wala tayo Ganon. nun. Wala tayong berberoga, ganon. Batibat. Tiyanak. Ay, wala din. Wala din tayong batibat. Ayun. Ano nga, diniscuss lang natin. 7 lang ata yung atin. Ayun. Yung mga, yun. Diwata aswang. kasi yung isa. Sila yung mga demons and so, okay, sila pala yung mga demons natin. Yung mga aswang. Supposedly, ina-associate natin as aswang. Kasi, mga parang elemental sila or ayun nga, parang lower mythology na ano. Oo. So, yung origin nga nila. Ito siya, yung Tiyanak. Sabi niya dito, some Tiyanaks are described as the offspring between a human and a demon. So, in some Bicolano sources naman, offspring naman siya ng aswang and ng devil. So, basically, pag offspring ka with a demon or a devil, Tiyanak. Automatic na yan. Oo. Hindi na kailangang ipa-DNA test pa. Hindi na kailangang pakantahin ng bagsakan. Gano'n. Matik na. Anak talaga yan. Natawa ako doon, diba? Ito anak mo siya. Sige, pa-DNA natin. Pero pag sa Pilipinas, pinakanta ng bagsak. Proven. Sure na. Ayan, proven. Ayan. Sa biblical presentation naman, bilang mga Pinoy tayo, ayan, never naman lumabas yung, supposedly, ay tama ba? Yung devil daw. Pero maraming kwento sa Old Testament tungkol kay Satan. Una siyang lumabas, syempre, doon sa Genesis, as a serpent. Diba? Now the serpent was more crafty than any other wild animal that the Lord God had made. So serpent is nakash in Hebrew. Parang meron siyang antagon. Sulat with Hebrew. The idea of Satan was read retroactively into text ng mga interpreter. So, it's serpent naman talaga yung ng tease. Representation niya. Yeah, dun sa Garden of Eden. And yung most famous naman ng mention ni Satan sa Bible ay sa Book of Job. So, basa. One day, the heavenly beings came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" And Satan answered the Lord, "From going to and fro on the earth and from walking up and down on it." Yan. Wala, naglakad lang ako, di ba? Alam niya. Tapos aura lang, di ba? Tapos yung term naman na Lucifer Morning Star, matatagpuan naman siya sa Isaiah 14:12-15. Kasi ang sabi doon, "How you are fallen from heaven, O day star, son of demon." Yung O day star, siya yun. Morning star. Galing pala sa Bible yun. Nakala ko mga codename yung mga reams. Dark Child, mga ganyan. Galing pala sa Bible yung Morning Star. Ayan. Ayan. And also si Judas, sinasabing he was possessed by Satan when he conferred with the sacerdotes and officers ng temple police para i-betray si Jesus. So si Luke yung nag-describe. Si Luke yung, sa book ni Luke nangyari yun. Describe siya as Judas was entered into by Satan. Ganun ba yung nangyari? Ay? Bakit? Ayan. Tapos, ito ngayon, si Isabelo de los Reyes, ang unang Pilipino na nagsulat tungkol sa ganitong topic. Nung libro niya, Ang Diablo sa Pilipinas, ayon sa nasasabi sa mga kasulatang luma na Kastila. Ang haba ng title. Pero yun yan. Makikita mo siya sa goodreads.com. Seryoso ba? Meron. Seryosong book. Anong rating? Hindi ko nakita 3.5 yata. Magano. So dito, ang Diablo, nag-uusap si Ai, presumably siya a stand-in for Isabelo, and ang kanyang Tagalog na kaibigan na si Gatmaitan. Think Dante's Inferno. Very comedy siya. Parang ganun yung dating niya. So meron pala tayong ganun, no? May Dante's Inferno pala tayo. Yan. Both of them were led to a library na di umano'y naglalaman ng mga works ng misyonaryo chronicling the devil, demons, witches, and sorcerers. Sinasabi na those possessed with demons in general
referred to as aniteras, babaylan, priestess, and witches. And supposedly, madalas, babae yan na possess. So, I'm not sure kung legit ito or ito yung, alam mo, ina-associate lang ng mga Kastila itong mga priestess, babaylan into something demonic just because hindi nga siya Christianity, di ba? Or to expel yung currently existing na na faith. Replace it with ng ating religion, ng Christianity. Ayun. Sabi nga daw sa Bataan, maraming mangkukulam there pretended to be meek and pious. Ay. Sa Bataan? Oo, sa Bataan daw. Ay? Pero totoo, mga witches daw to na nagko-control ng mga demonyo. Sa tulong ng devil, sila ay naging mga tagapagmay-ari ng mga haciendas doon. Ay, nako. Alam, kabahan na kayo pag may mga may-ari ng hacienda. Ay, yung mga may hacienda sa Bataan, yung may sinasabi pa sa gina. Kung kayo ay taga-tag Bataan at may-ari ng hacienda. Kabahan nga daw. Ayan, alam niyo ba, meron pa isa pang kwento dito. Alam mo to, yung kwento nung Pinoy na transport sa Mexico, si Gil Perez. Sa yun, napakinggan ko yan sa saan? Chismisteries. Oo, di ba? Sa Unsolved Chismisteries. Ba't wala kayong bagong episode? Medyo busy-busy yata sila. Broken Hearted ata. Bumalik na kayo. Oy. Gawa ng kwento. Yan. Ginawa ng chismis and chismisteries. So mga hindi familiar, at sundalo siya, nasa Intramuros lang siya one day. And then next morning, nakita na siya naglalakad sa Plaza de Mexico. Napunta na siyang Mexico. And ayun, na-transport siya. So paano nangyari yun? Sinasabi na si Satanas daw ang may gawa nito. May involvement ang Satanas. And this was invoked by some of the witches, di umano. So parang yung mga witches ang nag-invoke kay Satan. Kaya nangyari yung pag-transport niya sa Mexico. Yeah. Bakit kaya? Bakit siya? Ba't siya ginawa, no? Anong purpose nila? Alam mo, hindi ko alam. Wala siya din sa... Or sadyang mischievous lang sila. Gawa tayo ng... Playing tricks on you, di ba? Ilipat kaya kita sa kabilang side. Di ba? Ganun. For alam fun. mo ba, nung from Mexico, binalik ng mga mangkukulam si Gil Perez. Pagbalik sa Pilipinas, drag queen na. Gil Pineda na siya. Hilpy. Pagbalik niya, nakawig na. Miley Cyrus na. Shoutout Gil. Shoutout Hilpy. Ayan. Nung August and September 1595 naman, dito sa may Lalok, Cagayan, gabi nito, sabi nila, may nakita sa mga tanod na isang malaking mastiff. It's a strong, large breed of dog. Aso, sobrang laki. And palakad-lakad siya, paikot-ikot sa may simbahan, tsaka sa mga kalapit bahay doon sa simbahan. Ang makakapagtaka, walang mastiff of any kind na nag-i-exist in Spanish knowledge. Pinaniniwalaan nila na itong mastiff na nakita nila ito ay ang devil himself. Ay, shit. Alam mo kasi, na-delay na. Na-delay na naman yung audio ko. Ayan. Okay. So, meron din tayong tinatawag na whisperer. Isa itong klaseng demon na hindi natutulog. Tapos, alam mo yung ginagawa niya? Kaya siya whisperer kasi kino-convince niya yung mga tao. Parang binubulungan niya. Yan. Ito sabi niya dito na this demon convinced the people of Santiago sa Antipolo na tanggalin yung cross nila doon sa bayan. Ang cross na to na tinayo ni Father Diego Sanchez. Ang sinasabi na yung demonyong ito, ng demonyong to na alisin nyo na yung cross na yan dyan. Kasi nilalaso ng cross na yan yung hangin sa paligid na kaya nagkakasakit daw yung mga tao at namamatay yung mga tao doon sa bayan. Tapos eventually, sinunod din ng mga tao, inalis nila yung cross. At tumigil lang mga kamatayan. Totoo nga pala yung sinasabi. Kinumbinsin ng demonyong ito ang mga taong bayan para patayin din yung kanilang bagong pare. Bakit? Hindi ko alam. Para lang walang kontra sa kanya. Oo, Christianity na nandun sa bayan. Sa may Santiago, Antipolo. Specific. Nandyan lang yung Antipolo. Ang lapit lang. Ay, alam mo ba? Meron pang isang kwento yung
I'm not sure kung familiar ka sa Punta de Diablo. Hindi. Punta de Diablo. Ginugoogle ko na agad ngayon. Sa may Binangonan. Ayan. Rizal. Oo, kasi meron siyang kwento kung bakit naging tinawag na Punta de Diablo yon. Di ba parang Bakit? meron kasi doon tulay na ano. May nahuli ba dyan? Ano nahuling ano? Ano nahuli? Saan? Anong ginagawa? Jablo. Puntahan pala. Puntahan So, naman nagpapajablo. So itong Punta de Diablo, di ba punta is point up in Point, Spanish and the legend tells of a bridge na nandun sa Punta de Diablo. Nasa Binangonan siya. It's actually peninsular hill about 20 meters high, extending ng 100 meters sa waters ng Laguna de Bay. Ayun, sorry. During summer, when it has no vegetation growing, it's huge. Somewhat rectangular rocks give it an appearance na merong massive stone bridge doon sa Punta de Diablo. So, ang legend kasi doon, the story goes na early part ng Spanish period, meron sitio doon, sitio of Barrio Pilapila. So, about 2 kilometers east of the poblacion. And merong magandang maiden doon na sought after in marriage ng maraming manliligaw. Ay, mabenta. Mabenta. Ikaw na, maganda ka. Diba, ganun. Siyempre, storya niya yan. Kaya maganda siya. Ayan. Merong low hill doon sa place, doon sa bahay kubo nila. And today, andun pa rin siya, ang tawag doon ay Pulo, though now connected to the mainland, suggesting that the place was once a small island. Etong si ate mo, girl, ay Pious. Ay, ayan na naman tayo sa mga Pious women. Who went to church on the poblacion. Kasi nga wala pang chapel do sa pila-pila that time. So, isa sa mga suitor ng babae said to be a handsome European nobleman. And he sported a thin mustache. Meron siyang black suit complete with cane at saka top hat. And while the other suitors had simply, tired out in pursuing their quest of winning the girl's affection, itong si foreigner mo, tuloy pa din ang panliligaw. Siyempre, dun tayo sa AFAM. But it seemed the girl was determined to stay out of any romantic relationship. Kasi nga, di ba, devoted siya sa religion and social work niya. And she devised an excuse para do sa mga manliligaw niya. Perhaps in keeping with the ancient courtship customs na, alam mo, pagbabae, wag mo sabihin flatly no to a man. Instead, demand, accomplishments of difficult tasks. She confronted she confronted the European with the really impossible proposition. Sinabihan niya itong European to construct a stone bridge from their place to the opposite bank of Laguna de Bay. 15 kilometers ang layo nito across the lake. So, ayun, gumawa ka ng bridge. Ganyan. And the bridge, makademand, no? Parang nabibigay nga siya ng imposible. And the bridge must be completed overnight. May deadline. Lakas mo ka Manila Film Center, di ba? Gawin mo to agad-agad. Ganun. And with that, the girl hoped na para, mawala na siya ng ganang manligaw. Pero, the man took the challenge and that very evening, as dusk fell, meron kang maririnig na sound ng rocks and big stones and boulders being carved and moved na maririnig mo doon sa place. People from nearby Pila-Pila could only wonder what the commotion was about. Pero alam ng ng babae tsaka ng pamilya nila kasi nga ganun yung ginagawa ng European. Kasi nga sila lang yung inhabitants din sa Pulo. Only they could see through the enveloping darkness that the foot of the stone bridge was already being constructed. So, naisip nga nila siguro mayaman to kasi nga, alam mo yung kaya niyang gawin lahat. The work went on to the night and into the early morning hours. And the noise grew fainter and fainter as the bridge got longer into the lake. Hindi na nakatulog si ate mo, girl. Worried na siya na baka matapos niya yung bridge. Sabi, ay shoot ba't mukhang matatapos Dinaig pa yung Manila Film Center sa Belize. Shit, papakasalan ko ngayon to. Ganun yung sabi ni ate. Tang ina, dat pala
Pinahirapan ko pala. Pinaikot-ikot ko ng Laguna de Bay. Tapos she decided na tignan niya kung ano yung kung how the work is being done. So she went down the hill and behold, in the silvery light of the rising moon, nakita niya yung mga workers ay hindi mga tao. Ay. Meron silang wings katulad sa paniki, may mga buntot sila katulad sa leon, at meron silang sungay katulad sa mga kambing. They were demons. Madami. Hundreds of them. Tapos yung European suitor niya, still nakasuot ng white frilled shirt, kasama niya. Andun nga, kasama nila ng mga demons. And siya yung devil. Ay! To the girl, it was Satan himself. Alam mo yung may the claws of hand and hoofs for feet and with eyes burning red hot coal. Shit. It's your boy Satan now. Ayaw mo pa? The Omen pala, gano'n. Oo. So natakot siya. The girl was, kinabahan siya. She was stunned. But after a short while, umalis siya from the scene papunta ng poblasyon. And alam mo, kinatok niya yung konbento kung saan nakatira yung pare. And inform niya yung pare doon sa nangyayari. Saan ba tawag sa pare? Sir? Father. Father? Sir. Father. Kuya. Ando si Satanas nagbubuo ng bridge. Tapos after saying a short prayer before the altar, pumunta sila sa belfry. And there he pulled at the ropes of the great bell, whose sound could only be heard for miles around. And the bell rung only in cases of emergencies such as fire, tas pag may pirata, pag may tulisan, ganun. Pero ito, pinatunog nila yung bell kasi nga, ando si Satan at ang mga kampon niya. Diba? Umabot yung tunog hanggang sa pulo and natakot yung mga demons dahil nga narinig na nila yung tunog ng kampana. Itong si European suitor, si Satan, twisted and growled in defiance. Pero, nonetheless, umalis pa din sila. He flew away. And, ayun na, nakita nila yung half-finished bridge disintegrated and collapsed, and big stone slabs making loud splashes on the waters of the lakes as they fell, and sending out a huge wave to the shore. And by now, in Pila-Pila and the poblacion, earlier awakened by the ringing ng kampana nga, and they gathered doon sa lakeshore, and attracted by the thunderous noise made by the rocks as the bridge collapsed. And in the breaking light of dawn, ayan, they saw yung ruins na of the foot of what could have been the El Puente del Diablo, the bridge of the devil. And they shivered and with fright as they looked on the ripples of the water, emanating from the spot on the lake where the rest of the bridge had sunk. So kung pupuntahan mo ngayon yung Puente del Diablo, andun pa rin yung rocks. Alam mo yung parang nga siya kasing hindi tapos na bridge. Kasi yung iba, gumuho na. Diba? So, kaya siya din tinawag na Punta del Diablo dahil do sa, ano nang yun? Ang tawag doon? Legend na yun na merong hindi natapos na bridge na ginagawa. Naisahan ni ate si si Satanas ngayon. Lagot. Ayan. So, punta naman tayo sa mga movies involving Satan and Dibil-Dibil. So, unahin na natin ang Lumaban Ka, Satanas noong 1983. 83. So, it stars... It stars George Estregan. Hindi, si Satanas. Si Ramon Revilla Sr. to, tsaka si Paquito Diaz. Si Paquito yung Satanas. Si Ramon Revilla, siya yung si Lando na atasan ng kanyang yumaong tito para iligtas yung asawa at anak niya na kinidnap ni Satanas. Ayun, andito may mga demons dito na who could shoot laser. Ang galing. And eventually, this will lead him to Satan himself. Diba? Parang adventure keme siya. Makikita mo siya sa TikTok. Alam mo yung parang pinagtatawanan nga siya sa TikTok. Kasi Grabe. The Killing of Satan yung English title niya. And meron tayong dito. Meron tayong clip dito ng The Killing of Satan. Ayan. Release my daughter, sabi niya. Pero lalabas dyan, ayan, naging pula yung dagat. Sabi. Kasi English hinahanap niya si talaga Satanas. or dinub? Dinub lang. Pero Tagalog talaga siya.
Tapos ayan, ang tagal naman lumabas ni Satanas. Dito si Paquito Diaz, ayan, Oh, naka-red. sabi, May taas nung may collar. cape pa siya. Tapos ang gagawin niya kay Lando, ayan. Kasi ititis niya di ba? Si Lando pinaikot-ikot niya si Lando. Oh my God. Ginawa niyang trumpo si Lando. Ayan. Tangina mo. Ayan. Nahilo siya. Ganyan ako nangyari sa akin sa office. Ganyan ka pala sa office, bumagsak ka. Ayan. Oo. So, ayan ang lumaban ka Satanas. Meron pa isang dyan nakakatawa. Tinatawanan din nila. Kasi may boulder naman dito. Alam mo yung may gumugulong na boulder na malaki. Very, ang tag doon? Ano nga ba yun? Yung kay Harrison Ford. Indiana Jones. Ang ginawa ng ginaya isang nila dan. associate ni Lando. Alam mo siya, pumunta siya mismo doon sa dadaanan ng bato, tsaka siya humarang. Tapos iyak siya after. Oo, namatay siya. Ganun. Siya. Pero tatawanan mo na parang, ba't sumot dyan? Ang laki ng space. Hindi ka naman talaga tatawaan. So, ayan ang lumaban ka, Satanas. Available siya sa YouTube. Meron tayong full movie doon ng lumaban ka Satanas. Mukhang lumalaban naman si Satanas. At mukhang nananalo siya. Ikaw pa ng challenge talaga ha. Ginawa ka tuloy drill. Nasa YouTube siya nakita ko So, yan. Lumaban ka Satanas. Sugmagot sa'yo Satanas. Sige, mamaya sige. ka sa akin. Oh my God. Pero that's an important piece of Philippine cinema. Ito siya. Ayan yung lumaban ka Satanas. Pero meron siyang logo ng Cinema 1. So I think kinuha lang sa Cinema 1. Kasi hindi official Cinema 1 doon. Tao lang. Okay. Next naman ay ito isa. I think napanood mo to. Seclusion 2016. Yes. Grabe yan. Supernatural horror movie set in 1947. So meron tayong mga aspiring priest dito na pinadala sa isang remote monasteryo to live in seclusion. In seclusion. So secluded sila para ma-shield sila from evils and temptation of the outside world. Pero nagulo ang lahat nang dumating ang isang batang babae sa monasteryo na sinasabing sugo ng Diyos. Pero sa mga ginagawa niya, parang sugo ng Diablo. Siya rin si Red Bustamante din yung, di ba yung bata sa sofa? Yung naghahagis ng bata. siya ba talaga yun? Oo, siya yun. Okay. Full circle moment. Ayan. So ayan, napanood natin tong Seclusion. And ayan. Nagustuhan naman natin. Maganda. Ayan. So, I only have one photo in my hand, sabi. Di ba kasi mga aspiring priest Isa lang ang nananalong. Si Tyra Banks pala mag-a-announce. Philippines next priest. Yeah. I don't know kung saan may Seclusion. I think sa Prime yata. If I'm not mistaken. So, if you haven't seen it yet, magandang movie siya. And nag-base off siya sa short film ni Eric Mati na Vesuvius. Yun din si Gio Alvarez. Parang it's a play on false prophets, mga ganyan. Tama. Ay, wala siya sa Wala siya sa Prime. So alam niyo na ang gagawin niyo. I-message niyo si Eric Mati sa FB at hingan niyo ng Google Drive link. Sir, baka naman. Kumita ka naman na siguro. Joke lang. Ayan. Next naman ay Buy Now, Die Later noong 2015. So, isa itong psychological. I'm not sure. Oo, yata. Andito. Supernatural horror starting Vong Navarro, Raver, Lot De Leon, and TJ Trinidad. So, para siyang 5 kwento siya. Baka lang hindi ko nasama kasi nga 5 kwento, di ba? Parang napanood ko yan nga. It revolves around a store na nagbebenta ng unusual item. Tapos ang bantay nito ay si Santi na played by TJ Trinidad. So si Santi, yan, si Santanas yan. Santanas. And alam mo, after buying items, papapirmahan ka ni Santi ng kontrata. Ang sabi sa kontrata, never tell anyone of the store. Number 2, do not destroy the item that you bought. And number 3, yung pangatlong condition, depende yan sa item. So, iba-iba sila. So, doon na magre-revolve yung story kasi may kakaibang trahedyan dulot yung mga item na binili nila mula kay Santi. And each story is weaved around the 5 senses. So, siguro medyo spoil ko yung una kasi sense of sight yung una. And ang binili niya kay Santi ay contact lens. Camera. Camera. Oo, kasi parang hindi siya maka-catch ng break.
Kasi lagi siyang, para siya sort of reporter. Think, Peter Parker, nagpipicture-picture. And then, one day, nakita niya na patay yung mistress ng isang governor. So, pinicturean niya and binalita niya. So, yun yung naging big break niya. And then, after a few days, nakita naman niya, siya rin ang una-una nakakita, na scoop niya, na namatay naman si governor. So, pinicturean niya. And then, alam mo yun, sumisikat siya dahil doon sa mga scoop niyang yun. And ang twist, eventually, nalaman niya na apparently, siya pala yung pumapatay doon sa mga para mapicturean niya sila. Ayun. So, ayan yung isa sa sense of sight niyan. So, ayan ang Sabi buy niya, now, die later. Kailangan ikaw mag-pander ng sarili mong career. Ay, oo. Ikaw ang gumawa ng sariling balita. Pinatay niya. Hindi ako makascoop, ako gagawa. Ganyan. Buy now, die later. Namatay ba lahat ng nag-buy? Ay, alam mo, hindi ko na paalala eh. Panoorin nga natin. Sige. After Tragic Theater. Tragic Theater. Sige, isunod natin ang Huwag Kang Hahalik sa Diablo. Ay, noong 1989, favorite ko to. This stars... Hindi, iba to. Si Gabby Concepcion to as Crisanto. Tapos si Ronaldo Valdez dito yung Satanas. Si Gloria Romero yung mag-asawa. So, naging anak nila si Crisanto. So, anak ni Satanas tong si Gabby Concepcion. Tapos, namatay si si Gabby Concepcion kasi nag-aaway si Gloria Romero at saka si Satanas, si Ronaldo Valdez. Titirahin na ng powers ni Satan si Gloria Romero. Humarang si Gabby Concepcion. So, siya yung nateki. Pero hindi niya nilibing. Iniwan niya lang sa bahay. Ngayon, fast forward sa present time, merong isang family na nag-Airbnb dun sa bahay na yun. May Airbnb na 1989. Tapos, doon nila nalaman yung tinatagong sekreto. Nandun pa nga, nakalibing pa, nasa kabaong pa si Crisanto. Ito namang si Tina Paner, hinalikan si Gabby Concepcion. Sabi nga, huwag kang hahalik sa diablo. Isa lang yung sinabing rule, yun pa talaga ang break niya. Pogi daw kasi ni Gabby. Pero yun, dahil doon, nagising si Gabby. And yun, he wreaked havoc na dito sa kanila. Sabi kay Tina, di ba yun lang ang sinabi sa yung wag mong gagawin? Wag mo. Tapos yun pa talagang una mong ginawa. I'm not sure kung nasa Regal na ulit kasi napanood ko siya last year lang. Tapos, pagbalik ko nawala eh. Ay, meron na ulit! Wag kang hahalik sa Diablo. Natuwa ako. Nasa Regal. Oy, Regal, thank you. Binalik ko yung wag kang hahalik. Para po malaman nyo, favorite po ni Gideon yung mga ganyan. Favorite ko to nung bata ako kasi sobrang sili niya. Sobrang sili niya. Typical Regal na kalagitnaan ng movie. Nagkakantahan sila doon nila Chuck Dreyfus. Jean Garcia. May kantahan. May song and dance number. Ang saya. So, it's a feel-good film. Ayan. Maganda tong wag kang hahalik sa Diablo. Baka promote. Hindi, silly siya, pero ayun. Kasi naalala ko, natatakot ako kay Gabby Concepcion dito. Alam mo yung pag sinabihan akong, pumunta ka nga dito, ganyan. Bumili ka ng mantika. Baka nandyan si Gabby. Pag meron mga eskinitang madilim, alam mo yung tatakbo ako kasi feeling ko lalabas si Gabby Concepcion any moment. Ayan. Yan ang wag kang hahalik sa Diablo, available sa YouTube ng Regal. Ay, bata ka pa naman ngayon. Try ni Gabby ngayon. Hindi mo siya gripuhan sa gilid. Ayan. Next naman, ito yung binabanggit mo, yung anak ng demonyo. Ito yung kay Ian Veneracion. Ay, napanood ko yan. Kasi recommend ka ng recommend, ayaw mong tigilan. Meron pinanood ba? Ko na nga. Ay, meron. Oo, nasa YouTube din, sa anak YouTube. ng demonyo. Ayan. Hindi ko nga maalala sino yung leading lady dyan eh. Basta... Si Jennifer Sevilla. Ayun. Oo, siya yung bulag, di ba? Tama ba? Ayan. Tapos... Sige, kwento mo na pala. Ayan. Si Ian Veneracion, siya yung anak ni Satan. Think, The Omen. Ganyan. Si Damien. Pero siya, pangalan niya Devon. So, struggle. Ang struggle ni Devon dito, magiging masama ba siya tulad ng tatay niya, si Satanas? O magiging, mabuti? Yan. At tigilan ng pagiging antichrist. So, yan ang struggle ni Ian Veneracion. Bakit dalawa lang option niya? Hindi pwedeng mas masama ka pa sa tatay mo. Pwedeng option din yun, di ba?
Ayan. Pero ayan, another one ng Omen type ng movie. Anak ng Demonyo. Ayan, nasa YouTube din pala. So, Ang ganda din yan. Naalala ko, bagong unusual dyan, naging parang werewolf type. Ay, hindi na parang yung mukha niya nag-distorted na. Tapos kung paano nila ginawa yon, parang frame by frame, may patches ng ng balahibo sa mukha niya, pa isa-isa. Kung hindi sumusa. Hanggang mabuo. May rouse lang naman yung mga dati, effects dati. Yeah. Basta parang ang motto dati is, you get the point, yun na yun. Yun na yun. Ikaw na bahala mag-adjust. Ano matawag doon sa time-lapse yun. May time-lapse pa nga siya, pero frame by frame lang eh. Kunyari, umaga, gabi. Hindi siya time-lapse talaga. Ewan ko na kulang sa film. Ganyan. Hindi pwede mag-time-lapse. Pa isa-isang frame lang tayo. Okay. Kung gusto niyo ng movie na yung panonoorin yung Barkada, ayan. Huwag kang halik sa Diablo tsaka Anak ng Demonyo. Anak ng Demonyo. Next naman, ito yung Clarita 2019. It's ayun. Ito alam naman natin to, nabanggit na kwento din to ng Unsolved Cheese Mysteries. Yung story ni Clarita. Narinig ko din yan. Kasi yun, after learning that a group of doctors ay pinatay ng supernatural forces, ngayon pinuntahan sila ni Father Salvador at Benedicto and have their faith tested when they are tasked to perform an exorcism on a possessed woman named Clarita. And meanwhile, meron tayong mga photojournalists na nag-iimbestiga ng katotohanan tungkol sa possession di umano ni Clarita and help the two priests perform the exorcism. And as they try to help Clarita, they encounter demonic obstacles that prevent them from performing the exorcism. So, yun ang kwento ni Clarita. Maganda yan. Di ko nga alam, kasi wala yan sa Netflix. Minsan meron, minsan wala. So, hindi ko sure kung meron na siya ngayon. Directed sa YouTube. by Charot. Derek Cabrido. Wow, ayan. So, ayan, available. I think, tignan ko kung nandito siya sa YouTube. Nabanggit din ito ni Dandan sa Godless. May Clarita ngayon sa Meron. Stars Jody Santa Maria, meron. I-line up nyo na Netflix. sa mga papanoorin nyo for Halloween. Ayan. And maganda to kasi parang na-dissect talaga nila ng Unsolved Cheese Mysteries tsaka ng Godless yung case ni Clarita. Na parang, is it really a case of exorcism or meron bang mental health problems? Epileptic pa siya? Parang gano'n. So very, yung same questions sa, naalala mo yung kay Jennifer Exorcism Carpenter. of Emily Rose? Emily Rose, parang gano'n yung mga questions din. Etong isa, In My Mother's Skin, bago lang siya, nasa Prime Video. Napag-uusapan nga natin to sa group, Facebook group. How is kasi, it? although hindi ko pa napapanood to, ikaw ba? Hindi pa din. Mamaya nga panoorin ko. Panoorin natin. World War II, 1945, Philippines is coming to an end and a wealthy family is trapped in their country mansion and terrorized by Japanese soldiers who are losing control of the island. So, yung patriarch ng family, si Aldo, is rumored to have stolen Japanese gold and tinago niya. And knowing that his family will be killed pag nahanap yung gold, Aldo leaves to seek help from the Americans. And in his absence, caused family fear that he will never return. While mother's health deteriorates, desperate for help, the family's young daughter, Tala, turns to a deceitful and flesh-eating fairy who plans to devour them all. So, hindi ko pa napapanood to, pero nabanggit nga doon sa Facebook group na supposedly dapat yata Mary to. Pero, di ba, baka persona non grata tayo. Kaya, iba na lang. Ganyan. So, panoorin na. Ikaw, gusto ko rin panoorin ko. Oo, panoorin ko to. Ayan. And lastly, ito yung nabanggit mo last time, yung Quaresma 2019, directed by Eric Mati. So, ang kwento naman nito, bumalik si Luis Fajardo, ito yung bata, sa kanilang bahay nung nalaman na matay yung kakambal niya. He is welcomed by his father Arturo, played by John Arcilla, and Rebecca, played by Sharon Cuneta. Nasa Netflix ba din ba to? Quaresma. Alam mo, nagustuhan ko to. Very disturbing. May twist. Ay, meron pa. That
you didn't see coming. Oo. Tahimik lang sila sa tunay na nangyari doon sa namatay nilang kambal. Ayun. And this movie talks about abuse and trauma. And it was later revealed na merong possession na nangyayari. So, ayan. Andito si Gia Alvarez to exorcise. Nagulat ako nandito siya. Ay, Gia! Gila. Ano pangalan niya? Gila. Ayun, Gila Alvarez. Oo, very ano siya doon. Nagulat ako dito. Para siyang si ano. Sino? Sino yung sa Ed and Lorraine Warren yung matanda? Okay. Sorry sa sa Insidious. Basta yon yung matanda. Yan. Okay. So, yan ang Quaresma. And ayan ang mga movies na involving demons and devil sa Pilipinas. Demonyo. Yes. Yeah. Ang gusto kong idagdag na isa ay sa Violator. Ay, Violator pa title na. Yung meron isang character na sinaniban din ng demonyo. Tapos parang nakipag-debate siya dun sa isang police. Basta ang ganda nung sagutan nila doon. Ang galing. Okay, yeah. And sa Apple, ko siya napanood. Alam mo yung mag-rent ka sa Apple. Tapos gusto ko lang talaga siyang mapanood. So, Apple TV. nirent ko siya ng 150 pesos. Alam mo, kailangan i-rent kahit subscribe ka na? Oo. Ay? Yun nga eh. Ba yun? Sana ma-distribute siya ng mas, sa ibang... Ito ba, yung may baboy? Oo, yan. Oo. Nagustuhan ko yan. Ang galing. Ito siya, Violator. Nasa Apple TV. Ang lugi naman, nakasubscribe ka na sa kung lilinaw, di ba? Oo, nagabayad ka pa. Grabe. Buy $299, rent $149. Sige, ayun. Ano pa ba? Halimaw sa banga. Halimaw sa banga, talaga. Sa bagay. Kasi kung considered naman na demon yung mga manananggal, marami tayong mga iconic nating mga movies. Anong favorite mo sa mga nabanggit mo? Ang favorite ko dito ay ang Quaresma. Kasi dinala din naman ng mga magagaling na portrayal ng mga artista. So, ayun. Ito sa akin. Ikaw ba? Huwag kang hahalik. Kay Gideon. Sobrang silly nitong movie na to. Buti nasa YouTube ulit. Siguro in time for Halloween. So, pag ganito, ang daming mga horror movies sa may Regal page. So if you want, di ba? Parang inaano nila na they make it available para mapanood. Oo. Kasi for a while nawala yung Huwag kang hahalik kasi gusto kong i-rewatch eh. Hindi daw season ng pag... okay. Sige. So, Tina Paner. Tina Paner, Jen Garcia, mga ganyan. Okay. Chuck Dreyfus. Ayan ang ating mga demons at Devil in Philippine cinema. Kayo ba, Creepers? Anong favorite nyo? Or meron pa kayong ibang maiaad na mga movies? Na-miss out. Use #CripsilogES or you may slide into our DMs on Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog. At pwede rin nyo rin palang isagot yan sa ating Spotify Q&A. Ang galing, Gids. Thank you. Napaka-comprehensive, no? Nagsimula sa history. Yung mga pre-colonial mga bathala na-touch ang Bible, na-touch ang giyera, at ang daming na-touch. Folklore. Ako lang hindi na-touch. Na-touch si Tina Paner na hindi makasunod sa simple instructions. And so, ikaw ba nagbanggit kanina ng Magandang Hating Gabi? Ay, hindi. Di na may demonyo din doon. Si Nonay Buen Camino. Favorite ko din pala to. Pinanood ko sa sine to dati. Ako sa Cinema One. Ayan. So, ano nga ba sinasabi na? If you want, you can send us an email, creepsilog@gmail.com, or use Curious Cat, just search for Creepsilog. Yes. Thank you very much sa lahat na sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, and GCash. Nasa show notes po yung information kung gusto nyo kaming bilan ng Bible. You may also share the episode to your friends. Let them know how diabolical Cripsilog is. Diabolic. Please also support Bunk. Ayan, search nyo ang Bunk Collective sa Spotify. Kasali dyan ng Cripsilog at maraming mga
hosts, maraming mga shows. Mahilig kayo sa K-pop, marami dyan. Just, search for Bunk Collective sa Spotify. Hello sa ating mga bunkmates. Pero bunkmates, rate us 5 stars sa ating Spotify if you still haven't. I'm not sure kung season lang kasi natin to. Ang taas ng rank natin sa Spotify. Parang last check ko, 40 yata. Or, I don't know. Ayun. Ano pa ba? Wala na. Wala na. See you on Thursday. Or, hindi ko alam kung kailan. Pero see you on the next episode of Cripsilog. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. And productivity, bitches. Buyers. Bye.